Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanluod, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Pasaylo Uy, umuna-muna na bayanin akong Tagalog sa tinuod lang. Uy, binuang ba? Kaya ba mo hinay na kay ko may istorya kay ginahuna-huna pa na ako. Unsa gani ning Tagalog ani? Pangako. Saad? Pangako. Pangako. Dili ma'am ko pwede magbinisaya ma'am kay ang uban dili makasabot. Kinahanglan yung mag-tinagalog. Pero muna-muna na gini. O sa to? Nabalaka, nag-alala. Naalala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Tapos, ikinento ko sa kanya, thank you, ikinento ko sa kanya, ay sorry, ito pala ang sasabihin ko kanina at nakalimutan ko, ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Kaya wag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000. O ganon yung sa Kuwait. 900. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung pila. Nagtataka ako, bakit parang hindi nababawasan ito? Hindi talaga siya nababawasan. Sige, okay lang. Wala namang akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So, okay lang. Picturean tayo ng picturean. So, tataka na talaga ako. Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Ganyan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos, napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pumipila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, Sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod, nasisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yun? Oy, kunwari, wala Yan. Sino ang may picture na? Yan. Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras. Kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Bakit ganun dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan, magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may hangyo ning lugaran eh. 9:20 sa relo namin.
Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na? 8-9. 8 pa lang. Kaya pa yan. Kaya yan. Yung organizer lang ang kabahan. Wala tayong kaba. Grabe. Tapos hindi ko maintindihan, bakit 9:05 yung opening, tapos 9:20 yung closing, bakit hindi 9 a.m. tapos 9 p.m.? Kasi meron talagang 05. Di ba sa atin, sa Pilipinas, wala na yung 05, 15, 30, wala na yan. 9, 10, 11, 12 lang yan. May usapan tayo 9, darating tayo 11. Di ba? Dito, may closing ng tindahan 9:20. Sa atin, 9 o'clock lang yan. Magsasara yan ang 10. Tapos, makikiusap ka pa, pwede. Buksan sa iyo ang tindahan. Kanang nahutdan mi og ice, pwede mo palit. Bubuksan yung tindahan para sa iyo. Bibigyan kang ice. Dito, sarahan ka sa mukha mo. Grabe. Wala'y hangyo, dire? Wala'y inamiguhay, dire, ma'am? Wala! Oh. Bakit yun? Bakit ang tindahan niya magbukas ng 9:05 tapos magsara ng 9:20? Ha? So, maglinis ng 5 minutes. 9 to 9:05, linis yan. 9:20 to 10, linis yan. O di ba sa atin, kahit naglilinis na, bibili pa rin tayo. Sa kanila, hindi. Pag panahon na ng linis, hindi ka na pwede pumasok. Nasaan na ako sa aking speech, ma'am? Yeah. Alam nyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Pag mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Mga pangangailangan niya, gupit ng buhok, yung kanyang pagpapatina, paggupit ng kuko niya, yan kay Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, ang tagal niya naasikaso ang paggupit ng kuko. Kasi magpapaschedule si Veronica, darating ang maggupit ng kuko, pagdating doon ayaw niya magpaggupit ng kuko. Tapos, malalaman ni Veronica dahil magrereklamo siya. Meron kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So, wala siyang tiwala sa iba. Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung masakit dito sa gilid ba? Ang groan. Pati doon sa paa. So, nagpa-schedule ulit. Pagdating nung nail technician, ayaw na naman niya magpa-gupit. So, hindi ko na alam kung anong estado ng kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napagod na ako sa pagbabasa doon sa group chat dahil pina-follow up ni Veronica ng pina-follow up ang kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan po. Yan po ang mga latest na updates sa kanyang kaso.
Pahiram ako ng cellphone ko. Ma'am. Yes, ma'am. Sa totoo lang, ma'am. Thank you, sir. Ay, sir. Gamitin ko lang yan para hindi mahulog ang cellphone ko. Yes, ma'am. Pero sabi ng anak ko, ma'am, this is so, ano daw, mommy levels. Mga bata, ayaw nila ng ganito, no? Ayaw nila. Pinipilit ko. Lagyan mo yan ng tali ang cellphone mo kasi ilang beses na yan nahulog. Tapos isang beses nahulog. Oh, sinabi ko sa'yo, di ba? Lagyan mo ng tali ang cellphone mo. Tapos sabi sa akin, mga nanay lang ang naglalagay ng tali sa cellphone nila. Totoo ba ito, ma'am? Bakit? Buwan yung mga bataan ni. May ganito, di ba? Kasi pagkatapos mo, ganyan ka lang, di ba? Tapos pagkatapos mo ng ganyan. Tapos, di ba sa kanila, hindi. Kahit nahirapan na sila dun sa malaki nila. Mas malaki pa yung kanila, di ba? Ganyan. Hirap na sila, ganyan. Dala-dala yung mga kape nila. Kape. Yung kape nila, yung cellphone nila. Ano pa yung dala-dala nila, ma'am? Yung electric pan nila, kape, yan, lahat. Lagyan mo ng tali para maluwang. Diba? Hindi talaga. Kasi nanay lang daw ang naglalagay ng tali sa cellphone. Ay, hindi na ako kilala ng aking cellphone. Oy!